Sa naganap na Who Said That ay tinumbasan nga ni Kuya ang bigat na nararamdaman ng housemates mula sa kanilang rap battle na sumisimbolo sa epekto ng mga nakakasakit na salita kapag natanggap ito ng sinuman. Pero, papaano nga ba maiibsan ang bigat na dala nila ngayon? Ito nga kaya ang maging tulay sa tuluyan nilang pagpapatawaran at muling bubo sa kanilang pagkakaibigan? Team Bahay and Team Online all over the world, narito ang kwento. Isa-isang pinapwesto ni Kuya ang housemates sa living room. Karamsi. Pusang gala. Ang laki ng sabi. Mami, ano to? Alam mo? Hindi ko alam. Open soy. Ipinagtagpo ko kayo dito upang muling magkita at higit sa lahat ay matulungan ang isa't isa. Upang mapalaya sa bigat na kanilang pasan-pasan, kinakailangan ng housemates na masabi ang bagay na hinahangaan nila sa isa't isa. Pinapalaya na kita. Una na ngang pinalaya ni Kuya sa bigat na pasanin si Kai. I've been wanting to talk to Kuya D because I just wanted to address everything I said. Hanga ako sa'yo, Kuya M, talaga. Na pinilit mo pa rin lumalaban sa buhay, ganyan. Ikaw rin yung tinitignan kong nakakatanda akong kapatid dito sa bahay ni Kuya M. Yun lang. Sobrang talentado mong tao para sa akin. Alam na yung pagpapatawa mo, hindi biro yun, hindi mahirap magpatawa ng sobrang effortless. At higit sa lahat, ang pinakang nagustuhan ko sa'yo, yung pinakang hinanga ko talaga sa yung pagiging matatag mo, siyempre. At niniwala ko maabot mga pangarap ngayon lang. Salamat. Kaya, Makalaya ka na. Sinulit ko na ho kasi miss ko na ho talaga yung batang yun. Miss ko na po yung pagpapatawa nun. Kaya, alam mo, tas lang yun. oo. Nangilang ko na rin eh. Kaya, Magkano lang. oo nga. Kaya alam mo naman, pag nagbigay ng tas si Kuya, doon na ang gagad tayo. Kaya nga eh. Nakakaganda po sa pakiramdam, Kuya. Lalo na yung sinasabi niya na matatag po ako ganyan. Kaya, Lingan mo sa ginagawa siya. salamat. Ikaw din. Ang akong gusto sa imuha kay Koan, I like how you dress and at saka marunong ka makisabay sa lahat and yeah, that's all. Yun lang po. Ate Colette, paminaw. Go. I like how you can make other people smile. Kung sad mood, kaya mong ipa-happy mood, dali lang, talent mo yan. I have nothing against your panties. I love how you can labas so well. And I actually see you as an Ate Colette. The rap battle, it's just a rap battle. I love you kasi you actually care for everyone. You have so much love for everyone. Siga! Bisaya! 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 I love you. You can take me high. Sorry. Happy po ako, siguro ganun din po ang naramdaman ni Rain. At saka nagka-tears of joy po kami, Kuya. At least po napag-usapan po namin yung mga dapat po na linawin. Uy, ang chani, I was glad po, Kuya, to hear nice words from Ate Colette po, Kuya. It made me feel nice po about the energy I give off. So, I was just happy to see Ate Colette. Hey, wala ba? Love you, bro. I miss you. Basta man buhay. I don't know what this house would be without you, Binsoy. And now that we're separated with teens and adults, bro, I'm going crazy. I don't know, your mindset is so good, bro. Like, you have a really strong mentality, and I really admire that about you. For you, the number one person is the other person, and you're always after that. And I really admire that about you. So much respect for you, and so much love for you, bro. Jared, brother, thank you so much for being great on me, being kind, bro. Maraming salamat, Jared, because you accept me bilang ako. Di man
Di mo pa man ako kilala ng lubusan, pero tinanggap mo ako bilang isang kaibigan. Thank you. Cool, bro. Sobrang saya ko, kuya. Kumbaga, kulang ho yung kaunting oras na yun para ma-share ho yung lahat ng bagay. Gumaan ho yung pakiramdam ko at wala na akong bibit-bitin ho na mabigat ho na bagay, kuya. Yun po. Helps me believe that Binsoy and I's friendship will definitely go a long way. I think now more than ever, I'm so excited to see Binsoy again and sleep in the same bedroom and see each other again day to day. You, bro. See you soon, bro. Bless you too. I'll see you soon. Bye, bro. Where's my chinelas? Hay, mukhang nanunumbalik na ang samahan ng ilan sa mga teens at adults. Pero kamusta kaya ang muling pagkikita nila Jazz at Fiang sa prosesong ito? Ano kaya ang inihanda ni Kuya para sa kanilang dalawa? Bago nito makita si Fiang, ipinatawag muna si Jazz sa confession room. Anong tumatakbo sa isip mo? Kuya, kinakabahan ako. What's about to happen sa living room? Niisip ko lang yung baggage na dala-dala ko. Mabigat pala siya, talaga. I'm physically struggling. Hindi ko siya pwedeng iwan sa may gilid and then move forward ako sa life ko. Bit-bit ko talaga siya. Ang galing kong mag-comfort ibang tao, pero sa sarili ko nga, hindi ko siya kayang ma-process. Na ay, nasaktan na pala talaga ako dun. It's not anyone's fault. It's not Fiang's fault. Parang it's me din talaga. Because I threw out some words, ganun din. Kaya lumaki at lumaki yung baggage. Lingid sa kaalaman ni na Jazz at Fiang, ay may dalawang espesyal na bisitang inimbita si Kuya para sa kanila. Maaari bang magpakilala ka sa akin? Ako po si Marilyn Daddy Scales. Mami po ako ni Jazz. Ako po, si Mirna po, mother po ni Fiang. Ano ang pagkakilala mo sa iyong anak? She really wants us to be proud of her na kung anong gagawin niya talaga. Parang gusto niya na ma-happy kami. Mabait po siya, Kuya. Kung ano po yung napapanood niyo, o nakikita niyo sa kanya, siya na po yan. Mapagmahal na anak po yan, Kuya. Yung kilos niya po, nami-misinterpret ka. Lalo na po yung pag close na po niya yung isang tao. Kwentuhan mo nga ako tungkol sa relasyon ninyo ni Jazz. First baby namin siya. Close kami. Very open po siya sa akin. Sometimes tinatawag na ako na sister. Sister Mars. I never had a problem with her, Kuya. Wala talaga. Ang relasyon po namin bilang nanay, sobrang close po kami. Wala siyang sikreto sa amin ng daddy niya. Simula po nung naging influencer po rin siya, Kuya, nakakapagbigay din po siya sa akin na kahit po sinusuportahan kami ng daddy niya, ganun po siyang klaseng anak. Napakalaki po talaga ng puso ng anak ko, as in. Gaano kahalaga sa iyo ang anak mo? Kuya, she's more than life for me, Kuya. Siya at saka yung kapatid niya, lalo na nung nawala yung daddy nila, 101% po talaga yung support ko sa kanya, Kuya. Nabanggit din sa akin ni Fiang, isa sa lagi mong itinuturo sa kanya ang pagpapatawad. Opo, Kuya. Kasi gano'n din po ako, Kuya, bilang nanay. Tatanggapin po yung pain, bigyan lang po ng time. Kasi open naman po kami, lalo na po yung anak ko, sa pagpapatawad po. Marilyn, Mirna, Po. inimbitahan kita dito sa bahay ko dahil nitong mga huling araw ay may bigat na dinadala si Fiang, si Jazz. Kung kaya, sa palagay ko, malaki ang magagawa mo para maibsan, maalis ang bigat ng kanyang dinadala. Nagmula ito sa rap battle. Bilang nanay, paano ka naapektuhan nito? To be honest po, Kuya, nakikita ko si Jazz na nasasaktan. Talagang parang doble-doble po yung nararamdaman ko talaga, Kuya. Bilang nanay po, Kuya, syempre po, masasaktan ka rin. Lalo pag nakikita mo, umiiyak yung anak mo.
Kasi po bilang nanay, sobra-sobra po yung pain. Nararamdaman po namin bilang nanay, kuya. Nakita ko na nagsisisi si Jazz, took the accountability po na nakasakit po siya ng tao. Alam ko po, kuya, na pareho po na nagkasakitan po sila, kuya. And I can see the daughter I raised na nahihirapan siya, na nakasakit siya ng tao. Gusto ko po, kuya, na maging maayos po sila. Always praying na yung sa puso nila that they could forgive and start anew. Kasi wala naman po talagang imposible kung si Lord na ang mag-touch ng mga heart natin. So, kung may maitulong man ako sa kanya, kuya, I can do anything for her, kuya, talaga. Susunod, Jazz, Fiang, kayo ang magiging daan kung paano mapapagaan ang dinadala ng housemate na nasa inyong harapan.